Ang kwento ni Tomby. Sa bayan ng Baler Aurora, naninirahan si Criselda kasama ang mga magulang na sila Jerry at Carlota. Mabuti itong bata na minana niya sa mga magulang. Lahat ng tao ay mahal na mahal ang pamilya dahil matulungin ang mga ito. Simple lamang ang pamumuhay ng pamilya at kahit na isang kahig isang tuka. Hindi naghangad ang pamilya na magkaroon ng mga bagay na wala sila. Sa paglipas ng panahon, nagdalaga na si Criselda. Magandang dalaga ito at maraming manliligaw. Ngunit wala sa isipan niya ang pagnonobyo. Nasa pag-aaral lamang ang atensyon ng dalaga na ipinagpapasalamat naman ng mga magulang. Ina, Ama, meron po akong medalyang nakuha ngayong taon sa high school. Ito po ay alay ko sa inyo dahil sa sobrang kasipagan niyo. Wika ni Criselda. Isinabit pa nito ang mga medalya sa magulang. Labis na ligaya ang naramdaman ng mag-asawa dahil napakasipag ng anak. Masaya ako sa nakamit mo, anak. Sana, ipagpatuloy mo lang yan dahil edukasyon lamang ang tanging yaman na mapapamana namin sa'yo. Wika ni Tatay Jerry sa anak. Napangiti naman ang dalaga. Oo naman po, tatay. Mas pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral nang sa ganun. Makakuha po ako ng magandang trabaho at makabawi na din po ako sa inyo. Tugon ni Criselda. Napakaraming pangarap ng dalaga para sa pamilya. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nawalan ng malay ang ama. Nalaman na lamang iyon ng dalaga mula sa kapitbahay. Anak, bakit ka pa pumunta dito? Hindi naman kailangan nandito ka eh. Alam namin ng tatay mo na may darating kang exam. Mag-aral ka na lang at ako na ang bahala sa tatay mo. Wika ni Nanay Carlota. Ngunit mariing umiling ang dalaga. Nanay, hindi po ako makakapag-aral ng maayos gayong alam ko na hindi maayos ang kalagayan ni tatay. Kamusta po ba siya? Ano po ang sabi ng doktor? Tanong ni Criselda. Sakto naman ang pagdating ng doktor. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Tatapitin ko na po kayo. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Meron itong arrhythmia. Ang arrhythmia ay isang ritmo ng puso na hindi normal. Maaaring masyadong mabilis ang pagtibok ng puso kapag nagpapahinga o hindi lang sa regular na pattern. Halimbawa, ang mga arrhythmia ay mula sa hindi nakakapinsala hanggang sa malubha. May mga sintomas at wala. Mayroong mga opsyon upang gamutin ang arrhythmia. Ngunit sa kalagayan ng pasyente, kailangan ito na maoperahan sa lalong madaling panahon. Paliwanag ng doktor. Napaupo na lamang ang mag-ina. Hindi nila lubos maisip kung paano nila babayaran ang operasyon ni Tatay Jerry. Gayong sa pagkain pa lamang ay hirap na ang mga ito. Hihingi po ako ng tulong sa mga kabaryo natin. Panigurado, tutulungan nila tayo eh. Gagawa din po ako ng paraan para naman po kay tatay. Pagbalik ko po, mababayaran ko na ang operasyon. Wika ni Criselda. Nagmamadali itong umalis sa ospital. Sa totoo lang, hindi alam ni Criselda kung paano niya mababayaran ang ganun kalaking operasyon.
Nang makarating sa baryo ay nag-ambagan ang mga kapitbahay nila Criselda. Maging ang barangay ay nagbigay din ng tulong, ngunit sadyang hindi pa din sapat ang perang nakuha ng dalaga para maoperahan ng ama. Napahilamos at naiyak na lamang si Criselda sa kakaisip kung saan kukuha ng pera. Naupo ito sa isang puno ng mangga at sa mga oras na yon, 10:00 na ng gabi. Napatanong sa sarili ang dalaga at naiyak na lamang habang nakatingin sa langit. Sa kalagitnaan ng pagdadalamhati, bigla na lamang lumiwanag ang harapan niya. Nasilaw ang dalaga sa liwanag at napapikit, hanggang sa unti-unti yung nawala at isang maliit na tinig na parabang mula sa ilalim ng lupa ang narinig ni Criselda. Narinig ko ang mga hinaing mo. Kailangan mo ng malaking pera. Matutulungan kita. Yun ay kung gusto mo lang. Wika ng itim na duwende. Nanlaki ang mga mata ni Criselda. Napatras ito at napasigaw dahil sa gulat. Kinusot pa niya ang mga mata, ngunit naroon pa din ang duwende. Totoo ka? Hindi ba ako nananaginip? Teka, baka guni-guni ko lang to. Wika ni Criselda. Sinampal pa nito ang sarili. Anong tingin mo sa akin? Ilusyon? Totoo ako, Criselda. Matutulungan kita sa iyong problema. Tugon ng duwende. Doon natigilan ang dalaga. Kilala mo ako? Tsaka, tama ba ang narinig ko? Matutulungan mo ako sa problema ko? Tanong ni Criselda. Nabuhayan ito ng loob. Kaagad namang tumango ang duwende. Oo naman. Hindi mo ba ako naaalala? Bata ka pa lang. Kaibigan ko na ako eh. Bueno, may kapalit ang pagtulong ko. Hihingiin mo pa rin ba ang tulong? Tugon ng duwende. Natigilan naman si Criselda. Sandali itong natahimik at napaisip. Sige, papayag ako para sa tatay ko. Lahat kaya kong gawin para lang sa kanila eh. Wika ni Criselda. Sigurado ka ba? Ipagkakaloob ko sa iyo ang mga gintong ito kapalit ng buhay mo. Pero hindi pa naman kita ngayon sisingilin. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na makasama ang pamilya mo. Pero paglipas ng 10 taon, sa iyong ika-25 karawan, doon na kita kukunin. Ano? Papayag ka ba sa kasunduan natin? Tanong ng duwende. Napabuntong hininga si Criselda at hindi kagad nakasagot. 15 taong gulang pa lamang siya ng mga oras na yon. Nagsisimula pa lang ito na tuparin ang mga pangarap sa buhay. Ngunit walang ibang pagpipilian ang dalaga dahil nasa panganib ang buhay ng mahal na ama. Sige, papayag ako. 10 taon pa naman yun, di ba? Sa pamamagitan nitong mga gintong kaloob mo, may ililigtas ko ang buhay ni tatay. Mahaba-haba pa ang oras ko at makakasama ko pa sila ng 10 taon. Tugon ni Criselda. Nakipagkasundo ito sa duwende. Wala din namang pagpipilian si Criselda dahil yun lamang ang solusyon sa kanilang problema. Nang tanggapin ng dalaga ang ginto ay bigla na lamang nawala ang duwende. Natatakot man sa kabayaran ng kasunduan, ipinagpalit ng dalaga ang ginto at malaking pera ang nakuha niya.
Sobra-sobra pa yon sa pambayad sa operasyon ng ama. Kinabukasan, pumunta sa ospital si Criselda matapos ang pagsusulit sa eskwela. Nagbayad dito sa ospital at kagad na operahan ng ama. Nagtataka naman ang ina ng dalaga kung saan ito nakakuha ng ganon kalaking pera. Ngunit sinabi na lamang ni Criselda na pinautang siya ng kakilala. Nais pa sana ni Nanay Carlota na makilala ang taong nagpahiram sa anak. Napakabuti naman ng kaibigan mo anak at ng pamilya na. Dahil pinahiram ka nila ng ganong kalaking pera. Gayong ilang taon ka pa lang at alam naman siguro nila nakapuspalad tayo. Wika ni Nanay Carlota. Napayuko na lamang ang dalaga. Hindi ito sanay na naglilihim sa ina. Ngunit ayaw ni Criselda na malaman ng pamilya kung saan talaga galing ang pera. Matapos ang ilang oras na operasyon, naging maayos na ang kalagayan ng ama ni Criselda. Kaagad itong inilipat sa pribadong silid upang magpagaling. Ilang linggo din na walang malay si Tatay Jerry. At nang magkamalay ito, labis ang saya ng mag-ina. Tatay, mabuti naman at gising ka na. Sobra yung pag-aalala namin ni nanay sa kalagayan mo eh. Kamusta na po yung pakiramdam niyo? Tanong ni Criselda. Ngumiti naman si Tatay Jerry sa anak at nagyakapan ng pamilya. Ilang buwan na natili at nagpabalik-balik sa ospital si Tatay Jerry para sa pagsusuri sa kalagayan at makalipas ang mahigit isang taon. Tuluyan nang gumaling si Tatay Jerry. Ngunit hindi na ito nakabalik sa dati nitong trabaho. Pero hindi nagkaproblema sa pera ang pamilya dahil malaki pa ang perang natira sa nakuha ni Criselda. Nagnegosyo ang mga ito at naging malaguyon. Malayo ang narating ng pamilya at kahit naangat na sa buhay. Hindi nakalimot sila Tatay Jerry na tumulong sa kanilang kapwa. Palaging nagsasagawa ng outreach ang pamilya at nagbibigay ng mga pagkain sa mga kapitbahay at kabaryo. Anak, ang layo na narating natin. Pero ni minsan, hindi ko man lang nakilala yung kaibigan mo na nagpahiram sa'yo ng pera. Nang dahil sa kanya kasama niyo pa ako at malago ang buhay natin. Gusto ko sanang personal na magpasalamat sa kanya. Wika ni Tatay Jerry. Natahimik si Criselda. Nag-isip ng maaaring alibay upang hindi siya kulitin pa ng mga magulang. Naku tatay, nasa ibang bansa na po yung kaibigan kong yun eh. Doon na sila naninirahan ng magulang niya. Yung binayad ko, ginamit nila para magsimula muli eh. Nalugi kasi ang kumpanya ng magulang niya kaya nagpapasalamat sila nung nakapagbayad na tayo. Hayaan niyo na po yan, tay. Tugon ni Criselda. Napakamot pa ito sa ulo. Pinagdasal niya na sana ay maniwala ang magulang sa mga sinabi niya. Ganun ba anak? Para namang nakakabigla. Sayang at hindi man lang kami nakapagpasalamat sa kanila. Wika ni Nanay Carlota. Napansin naman ni Tatay Jerry na tila ba hindi makatingin sa kanilang mata ang anak. Na para bang may nililihim ito sa kanila. Anak, kung may gusto kang sabihin sa amin, sabihin mo lang. Huwag kang mayang lumapit sa amin. Mauunawaan ka naman namin dahil mahal na mahal ka namin. Wika ni Tatay Jerry. Napayuko naman si Criselda.
Tumango lamang ito at nagyakapan ang pamilya. Habang tumatagal, napapansin ng mag-asawa na namamayat ang dalaga. Minsan pa ay nakikita nila na may pasa ito sa braso. Ngunit kinabukasan, kaagad din itong nawawala. Nagtataka na ang mag-asawa dahil buhat ng operasyon ni Tatay Jerry. Unti-unti nang nagbabago ang anak. Lumipas ang 5 taon. 20 anyos na si Criselda. Palagi itong umuwi sa kanila na lasing na lasing. Napabayaan na din ito ang pag-aaral at mas lalong nangayayat. Labis na ang pag-aalala ng mag-asawa dahil hindi naman ganon si Criselda. Anak, bakit naman nakipag-away ka sa kaklase mo? Tsaka palagi ka nalang umiinom at halos araw-araw. Iba't ibang lalaki ang kasama mo. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? May problema ka ba? Tanong ni Nanay Carlota. Natigilan naman ang dalaga. Hindi ito umiimik at umalis lang sa harap ng ina. Nais pa sana itong kausapin ni Tatay Jerry ngunit pinigilan ito ng asawa. Ano kaya ang problema ng batang yon? Hindi naman siya ganun dati. Buhat ng yumaman tayo, nagbago na siya at mas maigi na lang siguro na simple lang ang buhay natin. Wika ni Tatay Jerry. Narinig naman ni Criselda ang sinabi ng ama at naiyak na lang ito sa silid. Sensya na po kayo, nanay, tatay. Gusto ko lang pong sulitin ang buhay ko dito sa mundo. Pero alam ko pong mali ang ginagawa ko. Wika ni Criselda. Hanggang sa bigla na lamang lumitaw ang itim na duwende. Kamusta, Criselda? 5 taon na ang nakalipas. Tanda mo pa ba ang kasunduan natin? O baka naman nakalimutan mo na? Ang laki na ng pinagbago mo. Dalagang dalaga ka na. Wika ng duwende. Napaupo na lamang si Criselda. May 5 taon pa ako tsaka babawi pa ako sa mga magulang ko. Ang 5 taon ko ay ginamit ko sa sarili ko. Pero yung 5 taon na titira, babawi ako sa kanila. Tugon ni Criselda. Oh, may 5 taon ka pa pero pinapalalahanan lang kita. Mabilis lang ang araw at baka maubos ang oras mo. Muling wika ng duwende. Doon lamang natauhan ang dalaga. Baka pwede na ibalik ko na lang ang ginto mo. Hindi ko kayang iwanan sila eh. Tanong ni Criselda. Bigla na lang nagalit ang duwende. Sa tingin mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo? Hindi ako basta-basta nakikipagkasundo sa tao. Pero dahil mula pagkabata ay kilala na kita. Tinulungan kita tapos ito ang igaganti mo. Hindi ko pwedeng putulin ang kasunduan. Dahil ikamamatay ko yon. Tugon ng duwende. Napayuko na lamang si Criselda. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nawala na ang duwende at naiyak na lamang ang dalaga. Kinabukasan ay minabuti ng dalaga na bumawi sa mga magulang. Inumpisahan niya ito sa pag-aaral. Nais niyang tuparin ang pangako sa magulang bago siya mawala sa mundo. Natuwa ang magulang ni Criselda nang malaman na inaayos na ng anak ang pag-aaral. Hanggang sa makapagtapos na si Criselda,
Nagkamit ito ng mataas na karangalan gaya ng pinangako niya sa mga magulang. Labis na saya ang naramdaman ng mag-asawa ngunit wala silang kaalam-alam sa nakabadyang kapahamakan sa anak. Nagtapos sa kolehiyo si Criselda sa kursong medisina. Masaya ako anak na natupad mo ang pangarap mo. Konti na lang at doktor ka na. Wika ni Nanay Carlota. Oo anak, malayo-layo na ang darating mo at natutuwa kami. Dahil nakamit mo ang mga pangarap mo. Dagdag ni Tatay Jerry. Napangiti naman si Criselda. Alam niya na nalalapit na ang araw na kasunduan nila ng duwending itim. Kaya bawat araw na nakakasama niya ang mga magulang ay sinusulit niya. Hinanda na din ng dalaga ang sarili sa pagdating ng araw na napagkasunduan nila ng duwende. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Alam ni Criselda na hanggang doon na lamang ang buhay. Bago pa sumapit ang karawan ng dalaga ay nagkasakit ito at nanamlay ang katawan. Labis na nag-alala ang mga magulang at kagad pinasuri sa doktor. Ngunit wala silang makitang sakit sa dalaga. Ganun pa man, hindi huminto ang magulang ng dalaga sa paghahanap ng solusyon. Hanggang sa nabalitaan ng ama ni Tatay Jerry ang nangyari sa apo. Kaya kagad itong pumunta sa probinsya at binisita ang anak. Bakit hindi niyo man lang pinalam sa akin ang nangyayari sa apo ko? Hinayaan niyo na lang ganitong sitwasyon niya. Oo, alam ko malaki ang pagkukulang ko sa inyo dahil wala ko nung kailangan mo ang tulong ko, Jerry. Pero, abala ko nung mga panahong yun kaya hayaan niyo akong bumawi. Wika ni Lolo Ben. Baka po kasi abala kayo tay. Kaya hindi na namin kayo inabala pa. Tsaka ginagawa naman na ng doktor ang kanilang makakaya para malaman ang karamdaman ni Criselda eh. Tugon ni Jerry. Naluluha na ito sa mga oras na yon. Kaagad namang hinawakan ni Lolo Ben ang apo. Nagulat ito nang mapansin ang mga pasa sa katawan ng dalaga. Maging ang mga sugat na mula sa hindi malamang nilalang. Iuwi niyo na ang apo ko. Kung hindi siya kayang lunasan ng doktor, ako magagawa ko yon. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Wika ni Lolo Ben. Hinubad nito ang suot na Satur Coronados at sinuot sa dalaga. Sa isang iglap, bigla na lamang nagising si Criselda. Nagkatinginan ang mag-asawa at mabilis na niyakap ang anak. Dumating naman ang mga doktor at sinuri ang kalagayan ng dalaga. Nung araw ding yon, nakalabas na si Criselda ng ospital. Hindi makapaniwala sila Tatay Jerry sa nakita. Para bang mahika ang nangyari. Pag-uwi ng tahanan, doon pinaliwanag ni Lolo Ben ang nagaganap. Tuluyan na po bang gagaling si Criselda, tay? Ano po ang ginawa mo para magising siya? Tanong ni Tatay Jerry. Napatingin na lang si Lolo Ben kay Criselda. Tapatin mo ko, apo. Nakipagkasundo ka ba sa isang elemento? Huwag kang magsisinungaling sa akin para matulungan kita. Tanong ni Lolo Ben. Napayuko si Criselda. Napatango na lang sa tanong ng lolo. Opo, Lolo. Nakipagkasundo po ako sa isang duwending itim.
Ginto kapalit ng buhay ko. Wala po akong pagpipilian kundi ang gawin ng bagay na yun dahil nasa panghanib po ang buhay ni tatay eh. Tugon ni Griselda. Halos mabuwal sa kinatatayuan ang mga magulang nito. Kaya ba hindi mo sa amin pinakilala ang kaibigan na tinutukoy mo? Dahil hindi siya tao. Anak naman, bakit mo nilihim sa amin ito? Tanong ni Nanay Carlota habang tumutulo ang luha sa mga mata. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ng anak alang-alang kay Tatay Jerry. Hindi lubos maisip ng magulang ni Griselda na magagawa niya ang bagay na yun para lamang sa ama. Tay, may paraan ba para putulin ang kasunduan? Baka naman may solusyon ba para hindi mawala sa amin ang anak namin? Pakiusap, huwag mong hayaan na makuha sa atin si Griselda, tay. Wika ni Tatay Jerry. Tumango naman si Lolo Ben. Pero ang sabi po ng duwending itim sa akin, hindi niya po pwedeng bawiin ang kasunduan dahil mamamatay siya. Wika ng dalaga. Maaaring maputol ang kasunduan dahil ikaw naman apo ang nakipagkasundo, di ba? Ikaw mismo ang makakaputol nun ngunit kung ang duwende ang gumawa ng kasunduan. Wala akong pagpipilian kundi ang kalabanin siya. Dahil ibang usapan na yon. Buhay sa buhay na ang labanan. Wika ni Tatay Ben. Napayuko si Griselda. Alam niya sa sarili na ang duwende ang gumawa ng kasunduan. Kaya napaluhod na lang ito sa harapan ng mga magulang. Patawad po sa inyo. Hindi ko alam na ganito ang kahihinatnan ng kasunduan namin ng duwendeng itim eh. Pero matagal na panahon ko nang hinahanda ang sarili ko sa araw na to. Wika ni Griselda. Kaagad naman itong pinatayo ng mga magulang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin, anak. Kami nga ang dapat lumuhod sa harapan mo dahil napunta ka sa ganitong sitwasyon na hindi naman dapat. Tugon ni Nanay Carlota. Niyakap nito ng mahigpit ang anak. Isinalaysay ni Griselda ang kasunduan nila ng itim na duwende. Galit na galit si Lolo Ben dahil ginamit ng duwende ang sitwasyon noon upang makuha ang apo. Kaagad na gumawa ng ritual si Lolo Ben at sa isang iglap, nagpakita sa kanila ang itim na duwende. Galit na galit sa pamilya na ikinatakot ni Griselda. Wala kayong utang na loob. Kayo na ang tinulungan ko. Pero ito ang igaganti niyo sa kabutihan ko sa inyo. Lalo ka na, Griselda. Sumunod ka sa kasunduan natin. Tapos ngayon naatras ka na. Nagtiwala ako sa iyo dahil mula pagkabata. Nabantayan kita pero mali pala ako. Pare-pareho lang kayong mga tao. Walang isang salita. Ngayon, damhin niyo ang aking kapangyarihan. Wika ng duwende. Kaagad napaluhod si Tatay Jerry. Pakiusap. Ako na lang ang kunin mo. Pakiusap lang. Simula nang maliit si Griselda, palagi ko siyang binabantayan kahit nasa lamok. Hindi ko hinahayaan na lumapat sa kanya pero ako din pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya pakiusap. Ako na lang ang kunin mo. Wika ni Tatay Jerry. Grabe naman. Isang ama na gagawin ang lahat para sa mahal na anak. Hindi niyo ako malilin lang. Tugon ng duwende. Tinamaan ng lamesa si Tatay Jerry.
Walang dapat mamatay kundi ang duwendeng yan. Dahil siyang may gawa ng lahat ng ito. Bawiin mo ang kasunduan at tigilan mo ang pamilya ko. Wika ni Lolo Ben. Ginamit nito ang mutyang tangan at nilabanan niya ang duwende alang-alang sa apo. Naiyak na lamang si Criselda at hindi niya alam ang gagawin. Dahil wala din naman siyang kakayahan na labanan ng itim na duwende. Ngunit masyadong malakas ang duwende at natalo si Lolo Ben. Galit na galit ito at maging ang pamilya ni Criselda. Pinahirapan ng elemento. Wala nang ibang alam na solusyon si Criselda, kundi ito pa rin ang kasunduan. Sasama ako sa'yo. Huwag mo nang idamay ang pamilya ko. Basta't lumapad ka sa usapan natin. Kukunin mo ako sa araw ng kaarawan ko. Wika ni Criselda. Bigla na lamang naglaho ang itim na duwende. Nang magising ang pamilya, kagad itong niyakap ng dalaga. Nasaan ang duwende? Anong nangyari? Bigla na lang akong nawala ng malay. Ganon din yung nanay mo? Tanong ni Tatay Jerry. Umalis na po siya, Tay. Kinausap ko po at wala na po tayong magagawa pa. Tugon ni Criselda. Napako ang atensyon ng mga ito kay Lolo Ben. Wala pa din itong malay at nag-aalala na ang pamilya. Kaya't hindi na muna napag-usapan ng mga ito ang kalagayan ni Criselda. Balubha ang kalagayan ni Lolo Ben at ilang linggo itong walang malay. Naisip kagad ni Criselda na lapitan ang duwending itim at kagad itong nagpakita sa dalaga. Ano? Sasama ka na ba sa akin? Pero may ilang araw ka pa para makasama ang pamilya mo. Wika ng duwende. Nais ko sanang makipagkasundo sa'yo. Sana tuparin mo. Wika ng dalaga. Natahimik naman ang duwende. Ano yon? Panibagong kasunduan. At ngayon ikaw naman ang nakikipagkasundo sa akin. Tugon ng duwende. Oo, ako naman. Nais kong pagalingin mo si Lolo Ben. Kapag nagawa mo yun, sasama na ako sa'yo pero pag hindi mo sinunod ang sinabi ko, mawawala ng bisa ang kasunduan natin. Wika ni Criselda. Natahimik naman ang duwende. Tuso ka. Pero sige, papayag ako lalo na't kung mapapagaling ko ang lolo mo ngayon. Makukuha na kita. Tugon ng duwende. Lingid sa kaalaman ng duwende parte yun ng plano ng dalaga. Natandaan nito ang sinabi ni Lolo Ben. Kaagad namang pinagaling ng duwende ang lolo ni Criselda. Ngunit laking gulat nito nang hindi tumalab ang ginawa niya kay Lolo Ben. Ilang araw na ang lumipas hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Criselda. Hindi pa din nagawa ng duwendeng pagalingin ang lolo ng dalaga. Nang sumapit ang hating gabi, nagpakita ang duwende at sakto naman ang pagmulat ni Lolo Ben. Hayaan mo muna akong makausap ang pamilya ko kahit na saglit lang. Wika ni Criselda. Kaagad namang pumayag ang duwende. Anak, baka naman may paraan pa para maputol ang kasunduan para makasama ka pa namin. Wika ni Tatay Jerry. Ilang sandali pa nagsalita si Tatay Ben na maalam lamang ito sa pamilya.
Mahal ko kayo pero matanda na ako kaya alam kong oras ko na. Salamat apo, dahil nakinig ka sa akin. Wika ni Lolo Ben. Matapos sambitin ang katagang yun ay nawalan na ito ng malay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang. Matapos ang pangyayari sa Duwending Itim, nang itakbo sa ospital si Tatay Ben. Halos araw-araw itong walang malay at matapos ang 1 linggo, nagising ito. Kinausap niya ang apo at sinabi ang plano dahil alam ni Lolo Ben na malapit na siyang bawian ng buhay. Matapos masabi ang plano sa apo, muli itong nawalan ng malay kaya sinunod ni Griselda ang bili ng lolo. Nung gabing yon, alam na ng dalaga na magaganap ang bagay na yon. At nang makita ng duwende ang pagbagsak ng katawan ni Lolo Ben ay hindi ito makapaniwala. Sinubukan pa nito ang makakaya ngunit wala siyang nagawa. Paano yan? Putol na ang kasunduan natin. Kapag tumutol ka, ikapapahamak mo lamang dahil ang bahay namin napapaligiran ng ritual ng mga kasamahan ni Lolo. Wika ni Griselda. Nais mang gumanti ng duwende. Nakita niya ang Satur Coronados na hawak ng dalaga. Kaya napaatras ito at naglaho na para bang bula. Nagyakapan ang pamilya matapos na masigurado na wala na ang duwende. Laking pasasalamat nila kay Tatay Ben dahil sa sakripisyo nito at tinupad niya ang pangako na hindi makukuha ang apo. Naging aral sa pamilya ang nangyari sa kanila. Ginawa ng mga ito ang tama dahil hindi naman sa kanila ang pera. Ipinamigay ng pamilya ang lahat ng yaman na meron sila sa mga taong kapuspalad. Ibinigay nila ang mga ito sa charity, foundation at bahay ampunan. Hindi din nilagay ng pamilya na sa kanila galing ang pera. Matapos maipamigay lahat ng kayamanan, lumipat sa ibang lugar sila Griselda at nag-umpisa ng bagong buhay. Noong mga panahong ito, nag-aaral pa si Lotlot sa kolehiyo. 4:30 pa lamang ay naglalakad na dahil 2 oras pa ang babaybayin nito papasok ng eskwela. Madalas, habang naglalakad marami naman siyang nakakasama sapagkat kaunti lamang ang jeepney at may kaya lamang sa buhay ang nakakasakay. Kapag araw naman ng Sabado at Linggo, sumasama naman siya sa ama na si Mel sa paglaot. Nasa tabing dagat lamang ang kanilang tahanan at may sarili silang bangka galing sa donasyon ng munisipyo. 10:00 pa lamang ng gabi, nag-aayos na ang mag-ama ng mga gagamitin sa paglaot. Isa din sa dahilan ni Lotlot sa pagsama sa ama dahil madali itong pulikatin. Mahihirapan ang ama kung walang kasama. Walang anumang reklamo si Lotlot kahit mapuyat at maagang magising. Alam niyang hindi mayaman ang pamilya kaya kailangang magdoble kayod. Madalas, natatapos silang manghuli ng mga isda ng 3:00 na madaling araw. At pagkatapos nun, kagading uuwi para ibenta ang mga nahuli sa palengke. Kung medyo maswerte, nauubos naman kagad ito bago pa man umabot ng palengke. 5:00 na umaga ng araw na yon, naupo si Lotlot sa likod ng tahanan. Makikita mula doon ang napakataas na puno ng niyog
na nababalot ng mga bato at tuyong dahon ang lupa. May nakita siyang maliit na ibon na dumapo sa paa. Sinubukan ni Lotlot na habulin. Ngunit hindi niya ito mahanap dahil kakulay ng ibon ang mga tuyong dahon at mga bato. Sayang naman oh. Wika ni Lotlot. Mahilig itong mag-alaga ng mga ibon at sa katunayan, may 7 na siyang nakolekta. Pagkatapos nun, bigla muli siyang nanahimik sa gilid. Hindi maiwasang isipin ang sitwasyon ng ina na si Aling Senya. Hindi na ito makalakad ng maayos dahil sa humina nitong binte. Sa paglipas pa ng ilang buwan, unti-unting lumiliit ang mga binti na parang nawawalan ng laman. Unti-unti na ding lumulukot ang mga daliri na parang paa ng ibon na nakadapo sa kahoy. Pinaniniwalaan ng pamilya na nangyari ito nang may makasagutan ng ina na tinawag nila bilang Tandang Lora. Lingid sa kaalaman ng pamilya ni Lotlot, isa palang aswang at may kaalaman sa kaliwa ang matandang yon. Nangyari ang nasabing sagutan dahil ang ina ni Lotlot dumadaan na mga panahong yon sa postpartum. Paiba-ibang emosyon ng isang babae kapag bagong panganak. Dahil na mga panahong yon, kakapanganak pa lamang ng ina sa kanyang bunsong kapatid. May mga masasakit na salita itong nabitawan kay Tandang Lora. Sinubukan namang puntahan ni Lotlot ang matanda. Ngunit ayaw itong ipakausap ng mga anak. Sinubukan niya na rin lumuhod sa tahanan nito. Pero wala pa rin naging magandang dulot dahil sa galit talaga ang mga anak na matanda sa pamilya ni Lotlot lalo na sa ina. Malaking problema para kay Lotlot na makapasok sa tahanan nito. Pero alam niya na yun lang ang paraan para mapagaling ang ina. Isang araw habang bumibili ng bigas sa isang tindahan, may narinig siyang usapan ng isang albularyo at binatilyo. Aba, napakaswerte mo na sa mundong ito kung makakatagpo ka ng mutya ng kandarapa. Wika ng albularyo. Paano ko naman yun makukuha? Tanong ng lalaki. Ang kandarapa ay isang ibon na gising lamang sa gabi. Maaari mo yung makita dyan sa puno o dalampasigan. Sa oras naman na makapa mo ang itlog nitong may sabula, kaagad mo yung balutin ng itim na tela at gawing kwintas. Tugon ng albularyo. Naalala ni Lotlot ang ibong dumapo sa mga paa. Alam niya na isa itong kandarapa. Hindi niya naman ito masyadong pinansin. Umuwi na lang kagad sa tahanan. Paglipas ng 2 buwan at ganun pa din ang pamumuhay ni Lotlot, mas lumubha ang kalagayan ng ina at tuluyan ng hindi nakalakad at palagi na lang umiiyak. Isang linggo, 3:00 ng umaga nang matapos mangisda si Lotlot. Hindi na siya sumama sa palengke para magtinda sapagkat inabot na ito ng matinding antok. Habang naglalakad papunta sa tahanan, biglang nahulog sa mga bato at mga tuyong dahon ng kwintas. Bigay yon ng ina kaya nataranta itong hinanap ng dalaga. Inilapag niya ang dalang lampara sa isang banda. Ginapa ang mga tuyong dahon. Hanggang sa may nakapa siyang maliit na bilog na napakaliit. Kaagad itong kinuha ng dalaga. Nang ilawan niya ang mga nakuhang maliit na bilog, laking gulat niya nang wala namang siyang nakita. Ngunit nang muli niyang isara ang kamay,
Naramdaman ng dalaga na meron talaga itong laman pero hindi niya pa rin makita. Nang bigla niyang maalala ang naging usapan ng albularyo at binata, mukhang ito ang pinag-uusapan ng dalawa na itlog ng kandarapa. Kaya hindi niya makita ay dahil sa sabulag. Naalala din niyang kailangan itong balutin sa itim na tela at gawing kwintas. Dahil saktong itim ang suot niyang pangitaas na mga panahong iyon, kagad niyang pinunit ang tela sa may parting tiyan at dahan-dahang binalot ang itlog. Pagkatapos, umuwi muna upang kumuha ng pwedeng itali doon sa tela. Ngunit nang maisuot niya ito ay wala namang nangyaring kakaiba. Hindi alam ni Lotlot na sobrang swerte niya na mga panahong iyon. Dahil sa kanya napunta ang mutya ng kandarapa na sobrang bihirang mahanap. May kakayanan ang mutya na mawala o itago ang sino mang may hawak nito. Maya-maya pa, biglang nagsisigaw habang umiiyak ang ina. Dali-dali namang pumunta si Lotlot at nanlumo sa nakita. Unti-unti nang nagsusugat ang paa ng ina. Halos butot balat na din kaya dobleng sakit ang naramdaman nito. Hindi na nakapagsalita si Lotlot. Kaagad sumugod sa tahanan ni Tandang Lora para ipabawi ang barang. Pagbungad niya sa tahanan ng matanda, kaagad siyang sumigaw para marinig siya sa loob. Lumabas naman ang anak nito ngunit parang hindi siya nakikita. Muli siyang sumigaw at lumabas muli ito sa bakuran at sinabing, "Ano ba naman yan? Tumigil nga kayo sa ginagawa niyo." Wika ng anak na matanda. Biglang naguluhan si Lotlot dahil nasa harap lang naman siya pero hindi siya makita. Tinignan niya ang mga kamay at biglang nagulat nang hindi din niya ito makita. Dahil sa natuklasan, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay ng matanda. Kinakabahan man, tinuloy pa din niya ang dapat gawin at hinanap si Tandang Lora. Hanggang sa nakita niya ito sa silid habang nakahiga. "Aling Lora, ako po ito si Lotlot, anak ni Senya. Pasensya na po pero sobrang lubha na po ng kalagayan ni nanay eh. Kailangan ko po lang tulong niyo." Wika ni Lotlot. Bigla itong bumangon at napansin ni Lotlot na kumapa ito sa paligid at may inabot na isang kahoy. Doon niya na lamang bulag pala ang matanda. Hanggang sa nagsalita si Tandang Lora. Matagal ko na sanang gustong tulungan si Senya. Kaso nga lang, hindi naman ako nakakalabas ng bahay. Dahil bukod sa bulag na ako, naisangla ko na ang kaluluwa ko sa demonyo para mabuhay ang anak ko. May nangyari kasing insidente at kamuntikan na siyang mamatay. Pero ang kapalit nun, hindi na ako pwedeng lumabas ng tahanan. Dahil ito na ang kanilang portal sa mundo ng mga tao. Sa oras na itapak ko ang aking mga paa sa labas ng tahanan, buhay ko na ang magiging kapalit. Paliwanag ni Tandang Lora. Naguguluhan man si Lotlot na mga sandaling yon. Pinilit pa din niyang lumabas si Tandang Lora para mapagaling ang ina. Pero kailangang itama ko ang aking pagkakamali. Napapanahon na din at sawa na ako sa buhay ko sa loob ng tahanan. Wika ni Tandang Lora. Paglabas ng bahay, nakita ni Lotlot ang anak na matanda. Anak, naway matuto ka na ngayon. At ito ang matagal ko nang sinasabi sa iyo.
Bago ka may matutunan ay kailangan munang may mawala. Wika ni Tandang Lora. Dahan-dahang lumabas ng tahanan. At saktong paglapat sa labas, biglang namatay ang anak. Nagulat si Tandang Lora sa naganap. Dahil imbis na siya ang mamatay, ang anak nito ang binawian ng buhay. Pagkatapos nun, gumaling na si Aling Senya. Malungkot man ang naging pagkamatay ng anak, naging masaya naman si Tandang Lora na mabawi ang pinataw na sumpa ng anak sa nanay ni Lotlot. Nang mga panahong ito, si Melchor ay namamasukan sa isang tindahan ng mga panahong iyon. Isang araw na pag-utusan si Melchor ng amo na ipagbili ang naipong kopra sa bayan. Habang binabagtas ang daan papuntang bayan, may napansin itong isang babaeng nakapatiwarik ang katawan. Nakatali ang mga paa sa puno ng akasya. "Pare, anong nangyari doon?" Wika ni Melchor. "Yan ba? Aswang yan. At malamang kinuha na nila ang itim na perlas na inuluwa niyan." Tugon ng kausap. Hindi naman na nagsalita pa si Melchor. Kagad na itong dumiretso sa paglalakad. Maya-maya pa nakarating na sila sa bayan. Pagkatapos isalin ang sako-sakong kopra sa bodega. Nakaramdam ng pagod si Melchor. Kaya napagpasyahan niyang magpahinga muna sa isang kubo sa bodega. Mapapansin na meron itong kulay. Malinis ang paligid na tila merong nangangalaga. Halos kalahating oras pa lamang siyang nakaupo nang biglang may bumatok sa likuran niya. At dahil doon, sumubsob si Melchor sa lupa. "Aba bata, sino ka ba sa akala mo? Akin ang teritoryong ito." Tinig ng isang lalaki. Kagad namang bumangon si Melchor at tinignan ang bumatok sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking matipuno ang katawan. Kulot ang buhok. May tattoo sa kaliwang braso at mabangis ang itsura. Sa pagkakataong yon, kaharap niya pala ang kinakatakutang tao sa bayang yon. Ayon sa sabi-sabi, madami na itong napagtripan at pinatay. Hindi din alam ng mga taga-bayan kung may sapak ito sa ulo o sabik lamang talaga sa dugo. Kagad namang humingi ng paumanhin si Melchor at umalis sa kubo. "Chor, sakay na! Uuwi na tayo!" Wika ng kasamahan. Umakyat na ito sa truck para makabalik na sa lugar. Biglang may naramdamang hapdi sa pisngi si Melchor. Ginapa niya ito at may nakuhang bubog na nakatusok. Nang makauwi, napansin ito ng ama na si Tatay Kaloy. O anak, Diyos ko naman oo. Nakipagsuntukan ka na naman ba sa labas? Tanong ni Tatay Kaloy. "Hindi utay, dadapa lang po ko kanina eh." Tugon ni Melchor. Magpapahinga na sana sa higaan ang binata. Nang makapa niya ang libretang iniwan sa kanya ni Lolo Tasyo, bago ito binawian ng buhay. Halos 1 taon na ang nakalipas nang mawala ang pinakamamahal na lolo.
Mula 14 na taong gulang, tinuruan na si Melchor ng lolo ng mga orasyon, pagbasa ng lihim na karunungan at paggamit ng libreta. Ngayon na 29 na taong gulang na, nawala na ang interes niya nang mawala ang lolo. Naisip na wala namang saysay ang lahat ng natutunan. Kinaumagahan, maagang pumasok si Melchor sa trabaho. Laking gulat ng binata nang makitang nakaupo sa kanto ng pinagtatrabahuhan ang lalaking bumatok sa kanya. Bigla namang lumapit ang isa sa mga katrabaho at pabulong na nagwika. "Pare, kanina ka pa hinahanap niyan eh." Wika nito, sabay turo sa lalaking tinititigan ni Melchor. Biglang nakaramdam ng kaba ang binata. Pero wala namang nangyari sa buong maghapong pagtatrabaho. Maliban sa napansin panay ang titig nito sa kanya. 6:00 ng gabi. Naglalakad na si Melchor papauwi ng tahanan. Nang biglang may tumusok sa kaliwang balikat gamit ang pinatulis na kawayan. Pagtingin niya sa likuran, tumatawa yung lalaking nakatitig sa kanya. Labis na takot ang naramdaman ni Melchor na mga sandaling yun. Kaya kahit masakit man ang sugatang braso, dali-dali siyang tumakbo pa uwi ng tahanan. Magmula ng araw na yon, hindi na siya tinigilan ng lalaki hanggang sa tuluyan na siyang huminto sa pagtatrabaho. Putol na din ang kanang binti ng binata. Dahil nung huling beses na pumasok sa trabaho, hinabol siya ng itak ng lalaki at tinaga. Labis na nagalit ang ama dahil sa nangyari. Ngunit wala silang magawa dahil wala itong kinikilala at kahit idulog man nila sa otoridad. Hindi din nila kakayanin dahil kapamilya ito ng mayor sa lugar. Isang araw habang naglilinis si Melchor sa silid, biglang nahulog sa sahig ang nakatagong libreta. "Lo, mukhang ito na ang tamang oras para gamitin ko ang kapangyarihan ng libreta." Wika ni Melchor sa sarili. Halos 1 oras din ang lumipas bago niya napagpasyahang gawin ang ritual para mabigyan ng leksyon ng abuserong lalaki. 5:00 ng hapon. Iika-ika man ang pilay na si Melchor. Naglakad pa din ito papunta sa bahay ng pinsan para manghingi ng 2 buhay na manok. Kaagad naman itong nagbigay dahil marami namang manok ang pinsan. Habang hawak ang 2 manok, binagtas niya ang daan papunta sa sikretong ilog. Dito siya madalas pumupunta dahil walang masyadong nakakaalam sa lugar. 4 na oras ang ginugol niya sa paglalakad. Kaya naman na makarating, kaagad itong umupo sa isang malaking bato at nagpahinga. 12:00 ng gabi. Tapos nang magpahinga at nasa kondisyon na si Melchor. Kaya naman, kinuha na niya ang 2 manok. Inilabas ang kutsilyo at tuluyang pinadanak ang dugo sa mismong kinatatayuan. Kaagad na nagpalipad sa hangin ng usal upang magsilbing panangga sa anumang klaseng engkanto na gustong manggulo. Pagkatapos nun, hinipan ng 5 buhay na salita ang walang buhay na mga manok. 7 itim na kandila ang sinindihan at binilog sa kinatatayuan. Naghukay siya malapit sa paanan at nilibing ang kalansay ng isang itim na baboy. Pagkatapos nito, may binanggit siyang orasyon na 3 beses inulit.
Doon na biglang nanghina ang katawan at nauna ang ulo sa pagbagsak sa lupa. Hindi naman siya nawalan ng malay kaya patuloy pa din ito sa pag-usal. Bigla niyang nilakasan ang boses at binanggit ang inkantasyon habang umiiyak. Paraan ito para madaling marinig ng demonyo ang pagtawag. Matapos yon, itinapon niya ang 2 manok sa kakahuyan. Niligpit ang mga gamit at tumalikod sa pwesto kanina. Bago pa man tuluyang lisanin ang lugar, alam niya sa sarili na sugal ang ginagawa. Ngunit nang ibabaw ang kumpiyansa na Melchor, nagagana ito. Nakarating naman siya ng bahay ng matiwasay ang pag-iisip. Pero nagkamali siya. Ang lalaking laman ng ritual ay hindi isang ordinaryong tao. At dahil mas makapangyarihan ito kesa sa kanya, lingid sa kaalaman ng binata, sa buong gabing yon ay may kasama pala siyang demonyo. Lumipas ang 2 araw at wala pa ring nababalitaan si Melchor tungkol sa lalaki. Biglang may kumatok sa pintuan at kagad naman niya itong binuksan. Napangiti siya nang dumalaw ang dating katrabaho. "Kamusta ka na, pare? Hindi ka ba ulit pinagtripan ng baliw na lalaking yun?" Tanong ng katrabaho. "Hindi naman na, pare. Bakit? Dumadalaw pa rin ba siya doon sa trabaho natin?" Tugon ni Melchor. "Hindi na din eh. Pero ang sabi sa akin ng kapitbahay nyo, palagi pa rin daw yun pumupunta dito sa inyo eh. Nakikita nilang laging nakasilip doon sa bandang likuran." Tugon ng dating katrabaho. Biglang kinilabutan si Melchor sa sinabi ng dating katrabaho. Kaya naman maghapon siyang hindi lumabas at sinara lahat ng bintana. Kinaumagahan, 4:00 pa lamang ng umaga ay nagising na si Melchor dahil sa sobrang pagsakit ng tiyan. Lumalaki din ito kada 2 oras. Para itong buntis at makikita pa na may nakabakat sa tiyan ni Melchor na pahaba at napakaliksi. Labis na nataranta ang ama sa nakitang sitwasyon ng anak. Wala nang ibang naisip pa si Melchor kundi ipagtapat sa ama ang ritual na ginawa para matulungan siya nito. Gamit ang malapad na katsa, itinali ng ama ang lumobong tiyan nang sa ganon. Wala masyadong makahalata at nagsuot na din ng maluwag na pang-itaas si Melchor. Dahan-dahan silang lumabas ng tahanan para puntahan ang lugar na pinagsagawaan ng ritual. Nang makarating doon, hinukay kagad nila ang pinaglibingan ng kalansay ng itim na baboy. Biglang kinilabutan si Melchor nang wala silang mahukay. Sa puntong yun, alam niyang dumating na ang kinatatakutan. Sa ritual na isinagawa, isa sa pinagbabawal ay mahukay na nabigyan ng sumpa ang mga butong binaon. Napahagulgol si Melchor dahil alam niyang naibalik sa kanya ang sumpa at maaari siyang mamatay. Bigla namang nagsalita si Tatay Kaloy. Hindi anak. Lalapit tayo sa pinakadalubhasang manggagamot. Luluwas tayo ng probinsya. Matapos magsalita, umuwi na ang mag-ama at nagpahinga. Kinabukasan, kaagad na binenta ng ama ang alaga nitong kalabaw para may panggastos sa panggamot ni Melchor. Lumuwas sila ng probinsya at pumunta sa bayan ng Samar. Doon ginawa ang halos 1 buwang gamutan ni Melchor. Sa loob ng 1 buwan, matindi ang naranasan ni Melchor.
Sobra ang inilaki ng tiyan at halos maging butot balat na ang itsura. Naubos na rin ang buhok at nahihirapang huminga kapag nakahiga. Ngunit hindi pa din nagtagumpay ang albularyong humawak sa kanya. Ayon dito, grabe ang galit ng demonyong nakaharap ng anak. Kaya hindi na niya ito nakayanan pang kalabanin. Paglipas lang ng ilang buwan, namatay si Melchor. Hindi na nila naagapan pa ang sumpang bumalik sa kanya. Malaki man ang pagsisisi ng ama sa nangyari sa anak. Natutunan ni Tatay Kaloy na dapat maging maingat sa magiging desisyon. Dahil ang paghihigante maaaring magbunga ng mas mabigat pang pasanin.